Isang mabiyayang umaga po sa atin pong lahat. Purihin po ang Diyos sa ating pong pagkakatipon po sa umaga pong ito at ating pong pasalamatan. At bilang pong ating pong pagsisimula, buong puso po natin awitin po ito pong page 106, Kristiyano lamang. Ngayon po, inaanyahan ko pong lahat na tumayo. Tayo po ay magpapasimula po sa ating pong panalangin at tawagin ko po ang ating pong kapatid na Christian para pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hila at banal. Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan sa oras na ito. Ang bawat isa po ay binigyan niyo po ng pagkakataon na kami po ay magsama-sama po muli upang mag-aral po ng iyong mga salita. Salamat po sa mga oras na nagdaan, lalo na po sa mga groupings po. At patuloy po, kami po ay humihiling at dumudulog sa iyong banal na harapan na ang oras na ito ay maging maayos at wala pong maging hadlang, lalo na po sa paligid po namin. Dinadalangin po namin, Ama, ang iyong anak na gagamitin. Nawa po, pagkuloban niyo po siya ng kalakasang spiritual upang sa ganon siya po ay gabayan na maghayag ng iyong mga salita. Dinadalangin din po namin, Ama, sa mga pakinig ng iyong mga salita sa pamagitan po ng mga online ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Patnubayan niyo po kami sa oras na ito at ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, dahil nakita po ay oras na din po, marahil po ay ilan po mga mahalagang anunsyo din po bukod po sa ating po mga lingguang gawain. Ipanalangin po natin patuloy po. At ating pong patuloy na ipanalangin po at bigyan po natin ng panahon po. Ito pong darating po na bagamat malayo pa po pero bigyan po natin ng panahon po sa ating pong mga schedule. Ang ating pong year-end
fellowship po sa December 29 po. At sa next week naman po, September 3, first Wednesday po ang ating pong gospel hour po. Marahil ay ang mga bagay po na ito ay ipanalangin po natin bukod po sa ating pong mga lingguhang gawain po. At sa oras po na ito ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso, ang ating pong mga kaisipan, maging ating pong mga Biblia para sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At tawagin ko po ang ating pong tagapagsalita, si Brother Brian Vincent Gutierrez. Magandang umaga sa ating lahat po. Maraming salamat sa Panginoon at muling nabigyan ng pagkakataon na maghayag ng kanyang mga salita. Dito po sa Marcos, chapter 12 po. Marcos chapter 12. Mula po dito sa verse 41 hanggang sa mga sumusunod. Mark chapter 12 verse 41 po. Akin pong babasahin. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang naghulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Bago po tayo magpatuloy ay humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo ngayong umaga upang kami makapagtipon at makinig ng inyong mga salita. Nawa po ay gabayan niyo ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami ng pangunawa upang maunawaan at maintindihan namin ang mensahe na nais mong ipahayag sa amin. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa pangyayaring ito, siguro po familiar to sa marami sa atin. Ito po yung babaeng balo na nagbigay ng 2 lepta. Meron pong ilang bagay na gusto kong tignan natin dito sa inihandog o ibinigay ng babae. At kung bakit po ito naging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Una po, balikan po natin dito po sa 44, sabi po dito, sapagkat sila'y lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Una ko pong gustong tignan natin dito is true faith po sa pananampalataya po ng babae. She gave what of value that she had. Binigay niya po yung mahalaga sa kanya. Although makikita po natin dito, sabi dito 2 lepta.
Sinearch ko po yung value po nung dalawang lepta. Ano po siya? Bali, kalahati po ng 1 sentimo. Sa modern value po natin, kung sa panahon po natin. Kalahati po ng 1 sentimo. Siguro po yung 1 sentimo na nga lang napakaliit na po. Pero yung kalahati po, halos parang wala na po. Kaya po, binigay niya na po yung dalawa. Kasi po, kung kalahati lang po yun, wala po siyang value. Pero yung babae po, sabi dito, buong nasa kanya. Ibig sabihin po, yun na lang po yung lahat ng nasa kanya eh. Kung hatiin niya po, parang wala din po. Kumbaga po, 3 yung option niya. Either hatiin niya, pero walang value to both sides, or i-keep niya sa kanyang sarili. Meron siyang 1 cent. Pero binigay niya po. At hindi po yung value, hindi po yung halaga yung tinitignan ng Panginoon. Kasi kung titignan natin dito, sa binasa natin, dito sa verse 41, sabi dito, at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. Yung value po, hindi po nanggaling dun sa halaga ng ating, yung makamundong halaga, hindi po dun nanggaling. Kundi po sa pananampalataya po, sa faith po nanggaling yung value. Hindi po dun sa inherent value na makamundo. Kahit kung titingnan natin siguro sa makataong paningin, sobrang liit lang po yung binigay niya. Pero hindi po yun yung nagdidikta ng value sa Panginoon. Tignan din po natin dito sa John. John chapter 6 po. Verse 8 po. O, simulan na po natin dito sa verse 7 po. Verse 6 po. O, dito na po sa verse 5. Babasahin ko po. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubhang maraming tao lumalapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kain ng mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapwat gaano ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao, madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa nagsikain. Siguro po familiar din po tayo sa kaganapang ito. Yung feeding of the 5,000 men. Sabi dito, 5,000 lalaki. Hindi pa po bilang yung mga bata at yung mga kababaihan. Kung titignan po natin dito, tinanong ni Jesus yung alagad niya, paano nila papakainin?
At yung sagot ng isa sa mga alagad, kumbaga tinignan niya from perspective ng tao. Sabi niya sa 7, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po sa value ng mundong ito. Meron pong isang bata, meron po siyang 5 tinapay at 2 isda. Kung tayo po siguro yon, kung halimbawa kasama tayo sa 5,000 na yon, meron kang 5 tinapay at 2 isda. Siguro isipin mo, ay sapat lang to sa akin, sa mga kasama ko. Hindi ko na ibibigay kasi hindi naman kakasya talaga to sa amin lahat. Sa dami ng tao dito. Pero yung bata po, nung binigay niya po sa Panginoon, kahit kung titignan natin talagang hindi sapat o maliit lang yung halaga nung binigay niya. Dahil po binigay niya sa Panginoon yon, hindi lang po naging sapat, kundi lumabis pa po. Tignan po natin dito sa verse 13. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol. Hello, hello. Hello, test mic. Sabi po dito sa verse 13, lang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sebada na lumabis sa sikain. Hindi lang po sapat, kung naging labis pa po yung binigay ng bata, kahit kung titignan natin sa makataong paningin, na parang kulang o maliit lang po yung binigay niya. Pero dahil pinagkatiwala po niya sa Panginoon, gamit o maipaglingkod, naging sapat po at labis. Dahil po sa pananampalataya. Ganon din po yung sa babae. Kaya po naging kalugod-lugod sa Panginoon yung binigay niya. Hindi po dahil malaki yung binigay niya, hindi po dahil marami, hindi dahil sapat, kundi po dahil binigay niya po yun ng may pananampalataya. Pangalawa po, balik po tayo sa ating text. Sa Mark chapter 12 po. Sa verse 43 po. Sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang
baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Pangalawa ko pong gustong tingnan ay kung bakit po naging valid yung offering niya sa paningin ng Panginoon. Dahil din po sa pananampalataya. Siguro po tingnan natin dito sa Hebrews. Hebreo po, chapter 11. Simulan po natin dito sa verse 4. Hebrews chapter 11 verse 4 po. Babasahin ko po. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya ay matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Ano pong gusto kong tignan natin dito? Gusto ko pong tignan natin dito yung unang-unang sinabi po. Sa pananampalataya. Siguro po alam din po natin o familiar po tayo sa pangyayaring ito. Yung naghandog po si Cain at si Abel. At naging mas nakalulugod sa harap ng Panginoon yung hain po ni Abel. Bakit po? Ito po, sabi dito, sa pananampalataya. Yung pong handog ng babae, naging po siyang kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Hindi po dahil mapagbigay siya, kundi po dahil sa pananampalataya po. Naging valid po sa harap ng Panginoon. Kung titignan natin, meron din po yung mga mayayaman doon, di ba, nagbibigay. Pero yung nakalugod sa Panginoon ay yung sa babaeng balo. Dahil ginawa niya ito sa pananampalataya po. Tayo po sa buhay natin, yung binibigay po ba natin sa Panginoon, binibigay lang ba natin dahil for personal reason? Ay, dahil mabait akong tao, magbibigay ako sa Panginoon. Maghahandog ako sa Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon kasi mabait ako. Kasi mabuti ako. Gusto ko, ako yung leader. Hindi po. Sabi dito sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Yun po yung sikreto. Yung pananampalataya po natin sa Diyos. Hindi po yung kabutihan natin, kundi po yung pananampalataya natin. At siguro po, kahuli-hulihan, gusto kong makita natin yung, una po, tinignan natin na yung faith po, yung nagbibigay ng value. Yung faith po, yung nagbibigay ng validity. Pangatlo po, gusto ko pong tignan natin yung verity ng faith ng babae. Verity po, V-E-R-I-T-Y. Sinearch ko po yung meaning niya. Verity is absolutely true and genuine. Yung pananampalataya po niya ay tunay. Siguro po, tingnan natin sa Hebrews. Balik po tayo sa Hebreo. Chapter 11 po.
Dito po sa verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kaniya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya'y tagapagbigay ganti sa mga Kaniya'y nagsisihanap. Nakita po ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na yung pananampalataya ng babae ay tunay. Hindi po pagkukunwari, hindi po pakitang tao. Hindi niya po binigay yon para lang sabihin na, ay, ang galing nito, binigay niya lahat yung meron siya. Hindi po. Binigay niya po yon hindi po sa sarili niyang lakas, kundi po sa pananampalataya niya sa Panginoon. At yun po yung nakalugod sa Panginoon. Kasi sabi po dito, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kaniya. Bilang conclusion po, ano pong gusto kong makita talaga natin dito? Na kailangan nating magbigay ng maghandog, mag-offer sa Panginoon ng kung ano yung meron tayo. Kung mga pag-aari natin, ibigay natin. Hindi po. Gusto ko pong tingnan natin dito sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 1. Roma Romans chapter 12. Ngayon, Romans chapter 12 verse 1. Basahin ko na lang po dito. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung sarili po natin, yun po yung ibigay natin sa Panginoon. Lagi pong sinasabi yung 3 T. Time, treasure, talent. Ihain po natin yon sa Panginoon. Hindi po dahil mabuti tayong tao. Hindi po dahil sinabi ko sa inyo na gawin ninyo. Hindi po dahil gusto nyo makita ng ibang kapatid na naglilingkod kayo. Kundi po dahil may pananampalataya tayo sa Panginoon at nais nating maglingkod sa Kanya. Hindi po sa sarili nating lakas. Kasi po, kung kukunin po natin to sa sarili nating lakas, hindi natin po magagawa. Hindi po natin kayang sa sarili natin na ibigay ang ating time, treasure, o talent. Pero sa pananampalataya po natin, yun po yung gawin nating source para naisin nating ipaglingkod at gawing haing buhay ang ating sarili sa Panginoon. Hindi po kailangang malaking bagay, manalangin, ipanalangin ng mga kapatid. Mag-encourage. Kahit yung mga simpleng kamayan mo lang yung kapatid, encourage mo. Paglilingkod po yan. Parte po yan ng haing buhay natin sa Panginoon. At nawa po ang bawat isa po sa atin, nawa po ay palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon upang tayo ay maging kalugod-lugod na haing buhay sa harapan niya.
Siguro po hanggang doon lamang ang ating mensahe. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila sa lahat, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa natitirang oras sa umagang ito. Nawa po ay naging malinaw sa amin lahat ang mga salita ninyo. Nawa po ay maging hamon ito sa bawat isa sa amin na maging kalugod-lugod na haing buhay sa harap ninyo. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa mga susunod pang gawain. Gayon din ang mga kapatid na hahayo. Kayo po ang mag-ingat sa kanila sa kanilang paglalakbay upang ihayag ang inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa atin pong napakinggan po na mensahe po mula po sa salita po ng Diyos, at sa atin pong pagbubulay ay awitin po natin ito pong page 158, Iniaalay ko ang lahat, at sa ikatlo pong stanza, inaanyahan pong lahat na tumayo. Manatili po tayong natayo. Tilingin po natin kay Brother Wilson na pangwakasan po tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa oras na ipinagkaloob mo po sa amin upang ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at
katotohanan. Salamat po, Ama, sapagkat sa mga sandali pong ito ay nakita po namin ang kahalagahan ng aming pananampalataya. Na maari po kami na makapaghandog po sa inyo. At hindi mo po tinitignan ang kung gaano kalaki ang maari naming ihandog po sa inyo. Kundi ang iyo pong tinitignan ay ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, ang siyang lubos na nakalulugod po sa iyong harapan. Salamat po sapagkat ikaw po ang siyang unang nagkaloob po sa amin. Sapagkat ipinagkaloob niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus, kung saan ay inihandog po niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghihirap at kamatayan doon sa krus. At sa kanyang muling pagkabuhay, ang bawat isa po sa amin na makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan ay nagtamo ng kaligtasan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya. At nawa po ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan din ng pananampalataya ay amin pong ialay ang aming mga sarili bilang isang hain, buhay, banal, kaaya-aya at kalugod-lugod na siyang tunay na aming pagsamba. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na sa araw-araw ng aming buhay ay makapamuhay kami ng nakalulugod sa iyong banal na harapan. Matutunan po namin na gawin ang lahat ng bagay dahil sa pananampalataya. At alam po namin na ang aming pananampalataya ang siya ring magpapasakdal sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong anak na ginamit. Ang aming pong panalangin naway dagdagan mo pa po ang karunungan na nagmumula sa iyo upang patuloy na magamit mo po siya sa pangangaral ng iyong mga salita. Salamat po sa bawat isa po sa amin. Naway tunay na sa pamagitan ng aming paghahandog po sa inyo ay tunay na napapatunayan ng aming pananampalataya. Ingatan mo po kami sa natitirang oras, lalong-lalo na po sa amin pong breaking of bread. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ingatan mo po ang mga kapatid na una nang uuwi sa kanilang pansamantalang tahanan. At naway maranasan po namin ang iyong kagandaang loob sa buong maghapong ito at sa mga susunod na oras. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin na may lakip na mataas na pagpupuri at pagsamba sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning and God bless po. Mag-ready na po tayo para sa ating breaking of bread.